Magandang araw mga kaibigan. Okay. Pag-usapan natin si VP Sara. Nagpahayag na siya tungkol sa SONA. Hindi siya mag-a-attend. Ano ang kanyang dahilan? Nako, medyo nakakatakot ang dahilan niya. Bakit ayaw niyang mag-attend ng SONA? Okay, pakinggan natin ito. Short video lang ito, ulit-ulitin natin. Bakit ayaw niyang mag-attend? Myself as the designated survivor. I am designating myself as the designated survivor. May napanood akong series sa Netflix. Napakagandang pagkagawa, Designated Survivor. Ganito 'yon sa US. In case na may mangyari sa isang gathering, nandiyan ang presidente, vice president, senate president, speaker of the house, chief justice, biglang namatay sa isang pangyayari. Sino ang magiging leader ng bansa sa US? Ayun, may tinatawag nila na designated survivor. So, ang ganda yung napanood ko dahil yung pinakamahinang secretary, I don't know anong secretary, yung pinakamahina, yun ang designated na survivor. So, para yan sa mga kung may masamang mangyayari. So, maraming nag-react. Sino ba yung nag-react? Yung Congressman Joel Chua ng Manila. Ano daw? Sabi niya, yung security ng presidente, it's a serious matter. So, ano sa tingin nyo? Seryoso si VP Sara na baka bubombahin ang SONA ng presidente? At mangyari, nandyan lahat eh. Siyempre, mag-a-attend ang Escudero, nandyan. Romualdez, nandyan. Chief Justice, nandyan. Presidente, o si VP Sara lang, wala. Kaya, di na lang siya mag-attend. Baka may mangyaring sakuna. Whatever. O di, siya na ang designated survivor. Siya na ang magiging presidente. Grabe rin itong ating vice president. Kailan, di ba nakatawa siya? Tumatawa. Palagay ko, joke. It's a joke na mayroong pahiwatig. Kung tignan mo, you read in between the lines. Di ba? Wala na, malis na siya sa gabinete. Inisnab na niya ang Pangulo for the first time. Yung palarong pambansa. Siya pa naman ang DepEd Secretary. Dapat nandun siya. Nandun din ang Pangulo. Believe ako dito kay VP Sara. Yung madiskarte. Sinadya niya na hindi mag-attend sa opening ceremony kasi nandyan si Presidente. To send him a message na ayoko na sa'yo. Sobra na, tama na, ayoko na sa'yo. Kailang nandyan lang siya sa tabi-tabi. Anong ginawa niya? Binisita niya ang dalawang naka-hospital na atleta. So, nakikita ko dito yung karakter ni VP Sara. No? Unahin natin, ang parang mensahe niya is, yung mga gathering na ganyan, formal ceremonies are nothing. What matters is yung kapakanan ng estudyante, ng taong bayan. Yan, may sakit, dapat unahin, bisitahin ang may sakit.
Yun ang dating sa akin. Yung malasakit. Yun ang pinapakita ni VP Sara. So, ito, it's a sign. It's a very strong message na labanan na ito. Although sinasabi niya, maganda yung kanyang mga sagot. Ang galing niyang sumagot. Saan ba siya talaga? Pro-administration? Opposition? Sabi niya, I do not work for this administration. O di, wala na talaga. She detached herself from this administration. Opposition ba? Sabi, no. I am not an opposition. I work for the people. Kung ano ang nakakabuti sa karamihang mamamayang Pilipino, yan ako. Diyan ako. That's my loyalty. At kung ano ang tama, diyan ako. Oh, iba talaga ang ating VP Sara. Matindi. Lalo akong bumibilib sa kanyang mga diskarte. Si Tatay Digong madiskarte din, kaya lang mas gusto ko ang diskarte ni VP Sara. Tingnan niyo yung mukha niya, nakangiti. Mag-attend ka? Naman pa siya, parang may suspense. Kung artista lang itong si VP Sara, marunong na artista ito. Tapos yun, I'm designating myself as the... I am appointing myself as the designated survivor. Oh, sabihin na humanda yung mga nakaupo dahil may nakahanda siya na may nakahanda na diyan na papalit kung magkamali kayo. Okay. Speaking of designating oneself, okay. Maalala ko birthday. Yung hindi itong di ba kabirthday lang ni VP Sara? Yung nakaraan. Nung they're in good terms pa, kailang nagsisimula ng may lamat na dahil sa nagsimula na yung tambaluslos eh. Birthday ni VP Sara. Grinit niya ang Pangulo. Kailang hindi niya binanggit yung middle initial niya na Romualdez. Doon na, ibig sabihin, wala na, Romualdez ka dyan, tambaluslos ka dyan, yan na. Sinadya niya. Nung magsalita ang Pangulo, sabi niya, I am designating myself as the best friend forever of VP Sara. Nasaan na ngayon yung best friend forever? Anong dahilan? Bakit kumala si VP Sara? Klaro ang dahilan. Ang Pangulo, wala siyang ginawa para depensahan si VP Sara. Yung unang atake kay VP Sara, yung confidential funds. Anong ginawa niya? Wala. Yung mga paninira, wala. Kaya, alam nyo, napakaganda itong ginawa ni VP Sara kasi ang dami nang nananawagan na resign as DepEd Secretary. Kaysa yung siya ang tatanggalin, siya nang umalis. Binigla pa niya. To me, magandang, magandang wise move. Kasi nagiging ineffective na siya as DepEd Secretary. Yung nakita kong rason na parang ginigipit. Dahil sa political motives ng mga taong nakapalibot sa yung nandyan sa Malacanang, ginigipit ang budget. Ayaw ni VP Sara na maapektuhan ang mga teachers and students. Kaya nag-resign siya. So ngayon, June 19, malapit na. Let's see what happens after June 19. Baka dito na, simula na ng I believe, patikim lang ito, yung
yung pag-isnab ni BP Sara, yung hindi niya na pinuntahan yung palarong pambansa na nandun ang presidente. Itong SONA na hindi na niya mag-attend, yun na. Declaration of war. Political war lang ito. Declaration of war between Marcos and hindi na lang si Tatay Digong ang kukontra sa administrasyon yan, pati na itong si BP Sara. Kaya lang, itong style ni BP Sara, kakaiba. Joke lang kung minsan, may mga messaging siya na kakaiba, na ang ganda ng dating sa taong bayan. So, mabuhay ka, BP Inday Sara.